Magsisimula ang ating kwento sa pagpasok ni Artes, kung saan kaagad na nagtaka si Hanbin kung bakit ito naroon. Masayang bumati si Artes at sinabing mabuti at maayos ang kalagayan ni Eric. Dahil dito, lumapit si Hanbin sa chairman at ibinulong kung paano siya nahanap ng taong ito gayong tinatakpan naman niya ang kanyang mukha. Sinagot siya ng matanda at kinwestiyon kung sa tingin ba ni Hanbin ay sapat na ang kapirasong tela para maitago ang kanyang malaking pangangatawan. Subalit, kampanting sinabi ng chairman na huwag na itong mag-alala dahil siya na ang bahala rito. Pinatuloy niya si Artes dahil malayo ang binyahe nito para hanapin si Hanbin, at gusto niyang mapakinggan ang kwento nito para masigurong hindi na muling madadami pa si Hanbin sa kanya. Sa kabilang banda, nakaramdam ng kaunting awa si Hanbin para kay Artes, ngunit mas pinili niyang sabihin sa chairman na ipinapaubaya na niya rito ang sitwasyon. Naisip ni Hanbin na mas makabubuti kung hindi na talaga ito madadami pa sa kanya. Nagsalita si Artes at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Artes Bannister mula sa Antros Hunters Guild. At binanggit na yon ang unang pagkakataon na personal silang nagkita. Sumagot naman ang matanda at sinabing huwag na itong maging formal. Ipinaliwanag ng chairman na alam niyang dating hunter si Hanbin, ngunit dahil nagtatrabaho na ito ngayon sa Architecture Association, itinuturing na itong bahagi ng kanilang pamilya. Kasabay nito, galit na nagtanong ang matanda kung minamaliit ba ni Artes ang kanilang asosasyon dahil sa pakiusap nitong makuha si Hanbin. Agad namang tumugon si Artes na hindi ito utos mula sa guild kundi isang personal na pakiusap para sa tulong ni Hanbin. At tila nagkaroon lamang ng maling pagkakaintindihan. Nang tanungin ng chairman kung ano ba talaga ang ugnayan nilang dalawa, ipinaliwanag ni Artes na bagamat magkaiba sila ng party at hindi gaanong kakilala ang isa't isa, tinulungan siya ni Hanbin nang matagpuan sila ng kanyang mga kasamahan sa Sod Forest. Dagdag pa ng chairman, nagtaka ito kung may dahilan ba para hindi magkita ang mga tao mula sa magkaibang party. Dito na inilahad ni Artes na noong mga oras na yun ay wala siyang suot na damit. Hindi na niya itinuloy ang detalye dahil tila nakuha na ng matanda ang ibig niyang sabihin. Subalit, agad na sumingit si Hanbin at sinabing sa tingin niya ay mali ang iniisip ng matanda tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Dito ay muling nagkwento si Artes at sinabing matapos ang insidente kay Loud, tila labis na pinahirapan si Eric ng kanyang konsensya. Dahil sa narinig, tinawag ng chairman si Eric na isang hangal. Ngunit agad siyang sinigawan ni Hanbin at pilit na kinwestiyon kung may iniisip ba itong kakaiba o mali siya. Ipinagpatuloy ni Artes ang kanyang salaysay at sinabing nang makabalik sila sa lungsod. Naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Hiniling umano ni Eric sa kanya na maghatid ng isang 1 million X promissory note sa Hunters Guild, na siyang naging paraan upang makaalis na ito sa pagiging isang hunter. Dito ay muling nagkamali ng conclusion ang matanda sa kabila ng paliwanag ni Artes. Sa kanyang imahinasyon, ang interpretasyon niya sa naging ugnayan ng dalawa ay tila tinapos na ni Hanbin ang kanilang relasyon sa pagsasabing na bayaran na niya ang lahat at hindi na niya kailangan pa si Artes. Kasabay nito ay kaagad na tumayo ang chairman at nagbuwelo. Bigla niyang inihagis si Hanbin sa bintana habang sinasabihan na umalis na ito. Galit na idinagdag ng matanda na kung may ginawa ito sa isang babae, dapat lang na maging responsable siya. At wala na siyang sasabihin pa kay Hanbin hanggat hindi nito natatapos ang kanyang atraso rito. Dahil dito, nagpasalamat si Artes at sinabing mabuti na lamang at maluwag na nagbigay ng pahintulot ang matanda. Subalit, galit na sumagot si Hanbin na masyadong maraming detalye ang tinanggal sa kwentong yun. Ipinaliwanag naman ni Artes na magiging mahirap ang sitwasyon kung babanggitin pa ang tungkol sa Inquisitor. Dito ay sinabi ni Hanbin na mahirap na ang sitwasyon sa kasalukuyan dahil matagal na siyang tumigil sa pagiging hunter. Nagulat si Artes at nagtanong kung talaga bang matagal na sinagot ni Hanbin na 6 na buwan na ang nakalilipas. Kaya naman, tiniyak ni Artes na ang quest sa pagkakataong ito ay simple lamang ang mag-explore sa Sod Forest at kumuha ng mga sample. Sinabi niyang walang magiging panganib kaya hindi dapat mag-alala si Hanbin, at kung may mangyari man, nangako si Artes na poprotektahan siya nito. Idinagdag pa ni Artes na dahil magkasama na sila ngayon, mas gusto niyang magsalita na ito ng komportable sa kanya. Habang pinapakita ang malawak na lugar ng Sod Forest, makikita ang dalawa na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakad, iniisip ni Hanbin kung bakit siya sumama at bakit siya ang pinili nito para maging kasama. Nag-aalala siya kung may napansin ba ito sa nangyaring insidente nung huli silang magkita. Maririnig ang pag-aalala ni Artes at tinanong si Hanbin kung ayos lang ba ito, at sinabing sabihin lang sa kanya kung nahihirapan na. Sumagot si Hanbin na 10 minuto pa lamang silang nakakapasok sa gubat. Subalit sa kanyang isip,
Nagtataka siya kung bakit ngayon lang siya hinanap nito matapos ang 6 na buwan. Naisip din niya na tama ang chairman, kung aakto lang siyang normal ay walang maghihinala sa kanya. Dito ay nagpakita ang isang Kelo, isang low-level monster na naninirahan sa gubat at nasa level 2 lamang, kaya naisip ni Hanbin napaka-cute nito. Subalit, kinakagat lamang ng halimaw ang kamay ni Hanbin kaya sinabi niya kay Artes na huminto sandali at tinanong ang maliit na nilalang kung gusto ba siya nito at kung ganun lang ba siya maglambing. Kasabay nito, tinawag niya si Artes at nagtanong kung pwede ba nilang kunin ito bilang sample at alagaan, subalit bigla na lamang sumabog ang halimaw sa sandaling iyon. Dito ay makikita si Artes na ginamit pala ang kanyang fireball, pagkatapos ay labis na nag-alala si Artes kay Hanbin. Sinabihan niya itong baka may lason ng kagat kaya pinapainom niya ito ng mga potion. Sinuri niya ang kamay ni Hanbin at bagamat nakagat ito, laking pasalamat niya na walang sugat. Pinaalalahanan niya si Hanbin na sa susunod na makahanap ng sample ay tawagin siya agad. Dahil dito, napatanong si Hanbin kung asul ba ang dugo ni Artes, na sinagot naman ito na pula ang kanyang dugo at nagtaka kung bakit ito naitanong. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag na nagpatuloy ang kanilang pag-explore, pero si Artes ay nagsunog dito, sumunog doon, at nagsunog pa sa kung saan-saan gamit ang kanyang magic. Maririnig na malamig na sinabi ni Artes na marami palang delikadong monsters sa gubat na yun at tinanong si Eric kung nasaktan ba ito. Sumagot si Hanbin na ayos lang siya, pero nagbabala na bawal na muna ang paggamit ng fire magic. Sinubukan pang mga tuwira ni Artes na kung ang gubat ang inaalala nito ay huwag mag-alala. Dahil kapag itinigil niya ang daloy ng mana ay agad ding namamatay ang apoy. Subalit madiing inulit ni Hanbin na bawal na ang fire magic. Wala nang nagawa si Artes kundi ang sumunod at sabihing susubukan niya ang kanyang makakaya. Kasabay nito ay makikita na nagsisibak ng kahoy si Hanbin habang tinatanong kung ang party ba ni Loud ang kauna-unahang sinalihan ni Artes matapos maging hunter. Sumagot si Artes na ganoon nga ang nangyari. Ipinaliwanag din ni Artes na naging mailap o awkward na si Loud sa kanya kaya iniwan niya ang party at mag-isa na lang. Ang totoo ay wala siyang karanasan sa pakikipag-party at ito rin ang unang beses na magka-camping siya. Nagtanong naman si Hanbin kung bakit pa ito sumali sa Hunters Guild. At sumagot si Artes na naisip niyang masaya ang mangolekta at mag-research ng mga materials ng mag-isa. Sinabi pa ni Artes na ang mga mages ay pwedeng magpalakas ng level sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng magic kaya hindi na niya kailangan pang lumabas. Dahil dito, nagbiro si Hanbin kung anong klaseng dragon hunter siya at paano siya makakahuli ng dragon kung hindi naman siya lumalabas ng bahay. Nagulat si Artes at ipinaliwanag na family business nila yon at sa panahon ngayon ay halos ubos na ang mga dragon kaya mahirap na silang hanapin. Nagtaka si Hanbin kung bakit wala ng mga dragon, at tinanong siya ni Artes kung interesado ba siya sa mga ito. Kaya naisip ni Hanbin, baka kapag nakahuli siya ng isa ay maka-level up na siya. Ngunit ang katwiran ni Hanbin ay interesado siya dahil walang mga dragon sa lugar kung saan siya lumaki. At sa tingin niya, dahil rare monsters ang mga ito, hindi talaga sila basta-basta nakikita araw-araw. Subalit tila naging malungkot ang ekspresyon ni Artes nang marinig na ang isang dragon ay itinuturing lamang na isang monster. Dito ay sinabi niya na ang mga dragon ay talaga namang dapat katakutan. Lumilipad sila sa kalangitan gamit ang mga pakpak na kasing laki ng pader ng kastilyo at kayang sunugin ang lupa gamit ang walang hanggang supply ng mana. Pero ang tunay na dahilan kung bakit siya natatakot sa mga ito ay dahil kaya nilang itaas ang kanilang level sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, naisip ni Hanbin na parang katulad din niya ang mga dragon at ang mga taga-ibang mundo. Muling nagsalita si Artes at sinabing matatalino rin ang mga dragon at kayang makipag-usap, marahil ay tahimik lang silang namumuhay ng nakatago at sino ang nakakaalam, baka nalulungkot din sila. Sumagot naman si Hanbin na kahit nalulungkot ang mga ito, mas mabuti nang ligtas sila. Nabanggit niya na may kilala siyang isang wyvern na matalino at magaling magsalita, subalit pinili rin itong mamuhay ng nakatago. Dahil sa narinig na kwento ay natawa si Artes at sinabing ang isang wyvern na nakakapagsalita ang pinakamagandang biro na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Subalit iginiit ni Hanbin na totoo ito at sinabing kakaiba ang sense of humor ni Artes. Nang kumalma na si Artes sa pagtawa ay bigla niyang tinawag ang ating bida at tinanong kung naisip na ba nitong maging hunter muli. Sumagot si Hanbin na imposible na ito dahil magmumukha siyang walang hiya kung babalik pa siya kay Bachman matapos ang mahabang panahon. Sinabi ni Artes na ang nasa isip niya ay ang bumuo mismo ng sariling party. Nagtanong si Hanbin kung bakit siya ang pinipili nito at paano kung tumakas na naman siya. Sumagot si Artes na hindi niya alam ang dahilan ng pag-alis ni Hanbin sa party ni Bachman,
Pero kung ito ay dahil sa isang lihim na hindi nito masabi sa dating kasamahan, ngunit biglang winasak ni Hanbin ang kahoy at tinanong kung hindi rin ba maraming lihim si Artes. Nagtatakang nagtanong si Artes kung ano ang ibig niyang sabihin. Diretsahang sinabi ni Hanbin na anong klaseng mage ang nakakagamit ng magic nang hindi man lang nagkakast ng anumang spells. Dahil dito, sinabi ni Artes na kung pareho silang may mga lihim ay ayos lang yun. Sumagot si Hanbin at tinanong kung hangal ba ito dahil wala namang garantiya na hindi siya nito tatraydurin. Dagdag pa ni Hanbin, kahit patraydurin siya nito ay hindi ito mahalaga dahil isa lamang siyang level 5 hunter, habang makikita si Artes na kinukuha na ang kanyang armas. Kinuha na rin ni Hanbin ang kanyang espada habang sinasabing makapal ang gubat at madilim pa sa paligid. Dito ay naghanda na si Artes habang tinatawag ang ating bida at humingi ito ng pasensya. Dito ay binalaan ng ating bida si Artes na ibaba ang kanyang armas. Subalit, umatake pa rin si Artes habang sinasabi na ang lugar ay sobrang delikado na talaga. At makikita na lumampas kay Hanbin ang kanyang atake. Tumama ang atake sa isang halimaw at dahil dito ay napatanong si Hanbin kung ano ba ang ginawa ni Artes. Sumagot si Artes na nagpakawala siya ng fire mana sa baga nito upang sunugin ang loob, kaya agad itong mahihirapan sa paghinga. Tinanong ni Hanbin kung bakit ganoon ang paraang ginamit nito, at ipinaliwanag ni Artes na kung mag-iingay ang halimaw na yun ay maaaring sugurin sila ng iba pa niyang kasamahan. Napahanga si Hanbin at nasabing naisip yun ni Artes sa loob lamang ng isang saglit. Sa kanyang isip, inihambing niya si Artes sa mage sa party ni Bachman at naisip na nasa ibang level ang kakayahan nito. Muling nagsalita si Hanbin at sinabing akala niya ay isa lamang itong batang maharlika na nananatili sa bahay para mag-research. Sumagot si Artes na matutuwa siya kung sasama si Hanbin sa kanyang party dahil sa ipinamalas niyang ito, subalit sa tingin niya ay hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang bagay na yun. Dito ay idinagdag ni Artes na pwedeng pakihiwa ang tiyan nito habang nagbabantay siya. Kaya naman nasabi ni Hanbin na hindi niya akalain na ang mga mayayamang tao ay kailangan pa pala ng magic stones. Sumagot si Artes na may kakaibang nangyayari, ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang hunting quest sa gubat na ito ay dahil ang mga monsters dito ay hindi lumalapit sa mga tao. Pero ngayong araw, napakaraming monsters ang lumalapit sa kanila. Sinabi ni Hanbin na baka dahil sinunog niya ang lahat ng nasa paligid nila, pero bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang bagay. Habang sinasabi ng guideline na isa itong Kobold level 21, isang common monster na matatagpuan sa mga dungeon. Dahil dito, naitanong ni Hanbin kung hindi ba ito isang dungeon monster. Subalit mabilis na sumagot si Artes na hindi ang magic stones ang issue rito, kundi ang laman ng tiyan nito, kaya inutusan niya si Eric na buksan na ito agad. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Artes na may 2 kobold sa watchtower at marami pang iba sa ibaba ng nayon, subalit masyadong madilim para mabilang kung ilan talaga sila. Ipinaliwanag niya na ang putol na daliri na nahanap nila sa loob ng tiyan ng kobold kanina ay malamang na nanggaling sa isang tao sa nayong ito. Dahil nakakain na ng mga bangkay ang mga monsters sa paligid, nagsimula na rin silang manghunt ng mga tao. Dahil dito, nagtanong si Hanbin kung may bago bang dungeon na lumitaw sa paligid. Sinagot ito ni Artes na imposible, dahil tuwing may bagong dungeon ay nagbabago ang anyo ng lupa sa paligid, kaya walang paraan na hindi ito malalaman ng Onpros. Napatanong muli ang ating bida kung bakit may mga monster ng dungeon sa lugar na yon. Subalit agad niyang binago ang direksyon ng usapan at iminungkahi na dahil nakumpirma na nila ang kanilang mga hinala, mas mabuting bumalik na sila upang magbigay ng ulat sa guild. Biglang napahinto si Artes nang may mapansin sa may balon ng nayon, isang lalaki na nakatali, at doon niya napagtanto na mayroon pang survivor. Dahil sa kagustuhang makatulong, agad na nagtangkang kumilos si Artes upang iligtas ito, subalit mabilis siyang pinigilan ni Hanbin. Pinapaalalahanan siya ni Hanbin na mag-isip ng malalim dahil malaki ang posibilidad na wala na itong buhay. Ilang sandali ang lumipas, makikita na may isang bagay na tumama sa mukha ng isang kobold na ikinagulat ng kasama nito. Tinanggal ng kasamahang kobold ang tila isang maliit na arrow, subalit bigla itong hudyat na sa sabog. Kasabay nito ay isang malakas na pagsabog ang naganap habang sinasabi ni Artes na maaaring patay na ang mga ito, pero posible ring buhay pa ang iba. Nagulat si Hanbin at napatanong kung ano ang bagay na yun. Sinabi ni Artes na isa itong device na nagpapaputok ng mga magic stones na nilagyan niya ng mana. Agad na nagmadaling tumakbo si Artes patungo sa mga kalaban habang inuutusan ng ating bida na manatiling nakatago habang kakalabanin niya ang mga halimaw. Nagulat na lamang si Hanbin sa bilis at tapang ng kilos na ginawa ni Artes. Subalit naiinis si Hanbin dahil hindi niya masabi na ang survivor na yun ay patay na talaga.
Ilang sandali ang lumipas ay makikita ang malaking pagkasunog sa buong village. Dito ay makikita ang pagkagulat ng mga kobold sa mga pagsabog na nagaganap. Kasabay nito, muling may tumama na isang maliit na arrow sa isang kobold. Kasabay ng pagsabog nito, naiisip ni Artes na base sa estado ng village, mukhang mahigit 6 na buwan na mula nang sakupin ng mga kobold ang lugar na ito, kaya malamang na ang taong yun na lang ang tanging survivor. Biglang may lumitaw na kobold sa bintana na may hawak na bato, at bagamat hindi direktang nataman si Artes ng atake nito. Doon niya napagtanto na napakarami na palang halimaw sa loob ng bahay. Naisip ni Artes na nabalitaan na niyang matatalino ang mga ito, pero hindi niya akalain na marunong silang magtago at gumamit ng mga projectiles. Nang sandaling yon, nagulat ang kobold dahil may isang fireball na tatama sa kanya. Makikita na sinusunog ni Artes ang buong bahay habang sinasabi na hindi masyadong matalino ang humarap sa isang fire mage habang nagtatago sa loob ng gusali. Gayunpaman, may isang kobold na nakaligtas. Dito ay makikita na nasira ang armas ni Artes kaya nasabi niyang malamang ay nagamit niya ang sobrang lakas ng sabay-sabay. Sa pagkakataong yon, paatake na ang kobold sa kanya, subalit hindi tumama ang atake ni Artes sa halimaw. Kaya naman, hinagis na lamang ni Artes ang kanyang armas sa kalaban habang makikita na napakarami pa niyang mga reserba sa kanyang bulsa. Subalit tila nagtataka ang kobold dahil nagkakaroon ng pulang aura ang armas ni Artes, at kasabay nito ay isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos ng mahabang labanan, makikita na ang dalawa ay magkasama na. Nasabi ni Hanbin na ang pagsunog sa bundok kanina ay wala lang kumpara sa tindi ng nakikita niya ngayon. Subalit tila malungkot si Artes dahil napagtanto niyang matagal na palang patay ang taong yun. Sumagot si Hanbin na walang awa ang mga kobold dahil tinalian pa nila ang tao para patayin, subalit itinama ito ni Artes at sinabing hindi kobold ang may gawa nito dahil ang tao ay namatay sa tindi ng lamig. Nagtaka si Hanbin at sinabing nanirahan siya rito ng 1 taon pero kailanman ay hindi naging malamig sa lugar na ito. Sinabi ni Artes na hindi lang yun ang natuklasan niya, dahil ang biktima ay isang level 27 hunter mula sa Unpros Hunters Guild. Dahil dito, nabanggit ni Hanbin na pati pala ang taong ito ay biktima rin. Nang magtanong si Artes kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Hanbin na marami siyang nakitang mga hunter badge sa tambak ng basura sa labas ng nayon. Kaya naman nasabi ni Artes na imposibleng lahat ng tao sa nayong ito ay mga hunter, at wala ring gaanong quests na nagdadala ng mga hunter sa Sod Forest. Kung ganito karaming tao ang biglang mawawala, tiyak na malalaman ito ng guild. Ang hinala niya, unti-unting nawala ang mga taong ito, at ang tanging lugar kung saan hindi kainahinala ang pagkawala ng mga hunter paminsan-minsan ay sa loob ng isang dungeon. Pagkatapos ay idinagdag pa ni Artes na ang dungeon sa Ipen Plains ay isinara ni Loud noong 6 na buwan na ang nakararaan kaya tumutugma ang timing nito. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano nila nailipat ang mga tao mula sa Ipen Plains Dungeon hanggang sa nayong ito. Subalit biglang may napansin si Hanbin na isang liwanag sa kanyang kinauupuan. Habang patuloy na nagsasalita si Artes tungkol sa dungeon na yun, bigla siyang tinawag ni Hanbin. Sinabi nito na magagawa nila yun gamit ang bagay na ito. Dito ay napagtanto ni Artes na isa itong portal. Mukha itong sarado sa ngayon dahil may mga bagay na lumulutang sa ibabaw nito. Naitanong ni Hanbin kung may kakayahan ba ang mga kobold na gumawa ng ganoong klaseng bagay. Ngunit minaliit lamang ito ni Artes. Dahil sa tingin niya, ang tanging alam lang gawin ng mga nilalang na yun ay pumatay at magkalat ng basura. Sinubukan pang banggitin ni Hanbin ang mga tetiro dahil baka sila ay kaya nilang gumawa nito, pero agad siyang pinatigil ni Artes at sinabihang huwag magbiro. Ipinaliwanag ni Artes na ang paggawa ng kahit maikling portal lamang ay nangangailangan ng isang mage na nasa level 40 pataas at may malalim na karanasan sa spatial magic. Habang hindi nila namamalayan na may kumakalat na puting hamog sa paligid nila. Idinagdag pa ni Artes na kung ang portal na ito ay umaabot hanggang sa Ipen Plains, malamang ay level 60 o higit pa ang gumawa nito. Dito ay nakaramdam na si Hanbin sa nangyayari sa paligid at tinanong si Artes kung ano ang balak nitong gawin sakaling makaharap nila ang kalaban na yun. Magsasalita na sana si Artes nang biglang may isang anino na lumitaw mula sa malayo at dahan-daang lumalapit sa kinalalagyan nila. Nagulat si Artes sa kanyang nakita, habang ang ating bida naman ay agad na nagbago ang aura at naging seryoso ang ekspresyon. Sa gitna ng hamog, isang skeleton ang tumambad sa kanilang harapan. Dito ay agad na sinabi ni Artes na ang nilalang sa kanilang harapan ay isang lich, at kinumpirma naman ito ni Hanbin dahil sa taas ng level nito. Base sa impormasyon, ang level 72 lich ay isang mage na ginawang undead ang sarili,
at ang anumang physical attack laban dito ay magti-trigger lamang ng kanyang mabilis na regenerative abilities. Pinuna ng Lich ang pagkawala ng kanyang mga tauhan at nagsimulang suriin ang paligid sa pamamagitan ng pag-amoy sa hangin. Napansin nito ang mga bakas ng pagkasunog na galing sa mana at ang tindi ng pinsalang iniwan ng firepower, kaya naitanong nito kung ang mage ba nakaharap niya ang may gawa ng lahat ng iyon at kung sino pa ang kasama nito. Habang nangyayari ito, nagtaka si Hanbin dahil pilit siyang pinapatahimik ni Artis. Ipinaliwanag ni Artis na malamang ay nawala na ang normal na pandaman ng Lich nang maging undead ito, at sa halip ay mana na lamang sa paligid ang nararamdaman nito. Dahil si Artis ay isang mage, madali siyang matutukoy, pero naniniwala si Artis na hindi nito mapapansin si Hanbin. Inudyukan pa niya si Hanbin na tumakas na habang may pagkakataon pa. Subalit bago pa man makasagot si Hanbin, isang biglaang atake ang mabilis na pinakawalan ng Lich at direktang tumama sa kanya. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi man lang nakaporma ang dalawa. Habang nagkaroon na ng isang mata ang Lich, sinabi nito na kapag may nagtatanong, dapat ay sumasagot, at ngayon ay kitang-kita na niya ang ating bida. Dito ay labis na nag-alala si Artis para kay Hanbin dahil sa direktang tama ng atake. Subalit, agad na nagpahayag si Hanbin na maayos lang siya dahil hindi naman siya nito tinamaan ng husto. Sinabihan niya si Artis na huwag siyang alalahanin at huwag na huwag aalisin ang paningin sa Lich. Dahil malinaw na wala itong balak na hayaan silang makaalis ng buhay. Sa kabila ng kanyang sinabi, aminado si Hanbin sa kanyang sarili matapos maramdaman ang lakas ng atake, sigurado siya na sa lagay na ito ay walang laban si Artis sa kapangyarihan ng Lich. Dito ay nagsalita ang Lich at nagtanong kung ano nga ba ang kahulugan ng pagpapakasal. Ikinwento niya na minsan na niyang itinanong ang tanong na yun sa isang kasamahan niyang may asawa na. Ang naging sagot daw nito sa kanya ay ang pagtingin ng magkasama sa iisang direksyon. Sinabi ng Lich na naantig siya sa mga salitang yun kaya naman ginawa niyang mag-asawa sina James at Cat Alia. Idinagdag pa nito na tinanggihan ni Cat Alia ang kanyang pag-amin at mas pinili si James, subalit wala na siyang pakialam sa bagay na yun. Dito ay isang fireball ang madaling napigilan ng Lich kaya sinabi nito kung nakikinig ba sila. At idinagdag na oras na para sumuko ang dalawa. Nagtaka si Hanbin at tinanong si Artis kung bakit tila hindi tumatama ang kanyang mga pag-atake. Sumagot si Artis na hindi yun ang problema, kundi binabago ng magic ng Lich ang direksyon ng kanyang mana. Sinabi ng Lich na nagsasayang lang sila ng oras dahil sa hina ng mana ni Artis ay hindi siya nito matatamaan, kahit ng isang mitya ng apoy. Gayunpaman, dahil nakuha ni Artis ang kanyang interes sa paggamit ng magic nang hindi na kailangang bumigkas ng oras sayon. Sinabi ng Lich na titingnan niya ang katawan nito. Nasabi ni Hanbin sa kanyang sarili na sana ay mas mataas ang kanyang level, subalit tinawag siya ni Artis at sinabihan na tumakbo na. Kaagad na umatake si Artis at sa pagkakataong ito ay tumama ang kanyang arrow sa Lich. Tila walang pakialam ang Lich noong una, ngunit bigla itong nagtaka sa kung anong nangyayari sa arrow na bumaon sa kanya. Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog ang naganap, habang ang dalawa na nagmamadali ng tumakas. Dito ay nagtanong si Hanbin kung bakit tumama ang kanyang pag-atake sa pagkakataong yun. Nakangiting sinabi ni Artis na dahil walang silbi ang physical attacks laban sa isang Lich, hindi na nito nag-abala pang harangin ng isang magic stone dahil hindi ito purong mana. Ipinaliwanag pa niya na hindi na dapat makagalaw ang Lich dahil ang mana sa loob ng stone ay magdudulot ng isang chain reaction. Dagdag pa ni Artis, mahihirapan na itong hanapin sila kapag nakapasok na sila sa kagubatan dahil puno ang paligid ng mana. Subalit sa sandaling yon, may kakaibang nararamdaman si Hanbin. Sa kanyang isip, tila hindi yun ang dahilan, higit pa doon ang pakiramdam na tila sila ay nahuli na, o may iba pang panganib. Kasabay nito, biglang hinawakan ni Hanbin ang kamay ni Artis at kaagad itong hinayla, na ikinataka naman ni Artis. Dito ay biglang may lumitaw na isang ice wall na hamarang sa kanila. Na tinawag ng Lich na Crevasse Dome. Unti-unti itong nagsasara hanggang sa tuluyan na silang nakulong na dalawa sa loob. Nasabi na lamang ni Hanbin na nakagawa ang Lich ng ganitong kalaki para lang maikulong sila. Sinabihan siya ni Artis na kahit nailigtas siya ni Hanbin kanina, hindi ito ang oras para mamangha dahil kung mananatili sila roon ay mamamatay sila sa lamig gaya ng hunter na nakita nila kanina. Sinubukang gamitin ni Artis ang kanyang fire magic, subalit nagtaka na lamang siya dahil maging ang mana sa paligid ay tila nagyayelo na rin. Kaya dito ay nagtanong si Hanbin kung anong balita sa ginagawa niya. Sinabi ni Artis na hindi gumagana ang spell dahil patuloy na bumababa ang temperatura ng mana, kaya nagtaka si Hanbin kung ano ang ibig sabihin nito.
Subalit ang Leech ang nagpaliwanag na ang Fire Magic ay nagpapainit sa mana at ang Ice Magic naman ang nagpapatigas ng mana, kaya ang mga ito ay magkasalungat. Dahil ang magic ni Artes ay purong fire element, pinatigas ito ng Leech gamit ang kanyang Ice Magic. Sinabi nito na tapos na ang kanilang lesson sa magic theory at oras na para sa eksperimento. Kasabay nito ay ginamit ng Leech ang kanyang skill na Freezing Storm. Habang nangyayari ito, iniisip ni Hanbin na nagyayelo na ang hangin pero kaya niya itong tiisin dahil sa kanyang mataas na stats, subalit hindi niya sigurado kung kakayanin ito ni Artes. Nagtanong muli ang Leech kung ano ang pakiramdam na magyelo ang baga sa loob ng katawan. Dahil wala siyang baga ay hindi niya alam, pero narinig niyang napakasakit kapag ang mana ay nagyayelo sa loob ng katawan. Sinabi rin nito na kung mananatili na lang silang tahimik habang nawawala ng malay, hindi na siya gagawa ng masakit na eksperimento. Sa isip ni Hanbin, napagtanto niyang walang balak ang skeleton na patayin agad si Artes. Dahil doon ay maaari siyang lumaban kapag nawalan na ng malay si Artes para makapamuhay siya bilang tao. Subalit biglang nagsalita si Artes at humingi ng tawad kay Eric dahil naging makasarili siya. Kasabay nito ay biglang tinusok ni Artes ang kanyang armas sa sarili niyang dibdib, habang makikita ang pagkalat ng mana sa kanyang buong katawan. Dahil dito, napatanong si Hanbin kung ano ang ginagawa nito at bakit ginagamit ni Artes ang sariling magic sa loob ng kanyang katawan. Habang tila natatawa, sinabi ng Leech na nagugustuhan niya si Artes. Dahil upang hindi na bumaba ang temperatura ng kanyang katawan, sinunog ni Artes ang mana sa loob ng sarili niyang katawan. Sinabi ng Leech na baliw ito, at nagtataka kung gaano pa ito magtatagal sa kanyang kalagayan. Nag-alala si Hanbin, subalit sinabi ni Artes na ito na ang huling pagkakataon nila kaya dapat itong makinig ng mabuti. Sinabi ni Artes na mula ngayon, anuman ang mangyari, kapag nagkaroon ng butas ang ice wall ay dapat nang tumakbo palayo si Hanbin. Kaya nagtataka si Hanbin at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito at kung ano ang magagawa ni Artes kung may iwan siyang mag-isa. Subalit pasigaw na sinabi ni Artes na mangako siya. Dito ay tila wala nang nagawa si Hanbin at nangako na lamang, kaya kaagad namang nagpasalamat si Artes sa kanya. Dito ay tinanong ng Leech si Artes kung anong klaseng mahika ang ipakikita nito sa kanya, na sinagot naman ni Artes nang may hamon na hulaan na lamang niya. Kasunod nito, hinagis ni Artes ang kanyang mga armas paitaas at naglabas ng napakalakas na mana na nagresulta sa isang matinding pagsabog. Dahil sa lakas ng impact, halos tumalsik ang Leech pero mabilis din itong nakabawi. Sinuri nito ang ginawa ni Artes at napagtanto na sadyang pinasabog ang mga magic stone mula sa mga armas para makagawa ng butas sa ice wall at mabawasan ang tindi ng ice magic sa paligid. Para sa Leech, ang ginawa ni Artes ay isang desperadong hakbang kaya madaling hulaan. Sinubukan ng Leech na hanapin sila gamit ang kanyang mana detection, subalit nahihirapan ito dahil ang mga sumabog na magic stone ay nagkalat ng napakaraming mana sa hangin na nagsisilbing sagabal sa kanyang pandama. Dahil sa dami ng nag-aapoy na mana at sa kawalan ng bakas ni Artes, inakala ng Leech na wala na ang mage. Habang nagrereklamo ang Leech sa mga kamalasang nangyayari sa kanya, naisipan nitong balikan na lang ang level 5 na si Hanbin. Ngunit hindi niya namamalayan na may isang nilalang na pala sa kanyang likuran na handa siyang lamunin. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong ito para sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute!